Hi! Breadwinner ka ba? Itong message na ito ay para sa lahat ng mga breadwinners na nanonood ng videong ito. I'm saying this because I truly understand what you're going through. Because breadwinner din ako since nung nakapagtapos ako ng college up until now na may asawa na ako. Yes, sinusuportahan ko pa rin ang pamilya ko kahit may pamilya na ako ngayon. And I'm sure dumating ka na rin sa point na natanong mo na sa sarili mo na, paano naman ako? Feeling mo naubos ka na dahil ikaw yung bigay ng bigay palagi at nararamdaman mo na kahit bigay ka ng bigay, bakit parang walang nakakaalala sa'yo? Or minsan feeling mo, ubos ka na nga pero kailangan mo pa rin magbigay. Alam mo, naranasan ko lahat ng yan kahit nung ako'y walang-wala pa. Yes, naranasan ko na yung kalahati ng sweldo ko sa pagiging call center agent noon ay binibigay ko sa pamilya ko. Kahit pa di naman ako milyonarya, ay kaya kong magbigay ng kalahati ng sinisweldo ko kada kinsenas. Yung kahit kakarampot na lang na pera ay ipapadala ko sa pamilya ko para makatulong. Kahit halos wala nang matira sa sahod ko, pero okay lang sa akin yun. Kasi ang importante sa akin ay makatulong ako sa pamilya ko at para meron silang makain. Natatandaan ko pa nga noon, sabi ng ka-workmate ko nung nalaman niya na yung kalahati ng sweldo ko ay binibigay ko sa pamilya ko, nagulat na lang talaga siya at sabi niya sa akin na, "Uy, grabe ka naman, kalahati ng sweldo mo binibigay mo sa pamilya mo." Dagdag pa nga niya sa akin na, "Magtira ka naman para sa sarili mo at i-enjoy mo naman yung pinagtrabahuan mo." Pero napangiti na lang ako at sabi ko sa kanya, "Sige lang, okay lang naman sa akin kahit ito na lang matira sa sweldo ko. At least, panatag yung loob ko na merong nakakain at nakakabayad ng bills ang pamilya ko sa probinsya namin. Kasi masaya na ako na nakakatulong ako sa pamilya ko." Pag kasi nakakatulong ka sa pamilya mo, sobrang saya sa pakiramdam. Yung kahit pagod na pagod ka sa kakatrabaho, ay napapalitan naman ng saya. Kasi alam mong worth it lahat ng pinagpaguran mo. Hindi ko alam kung meron din bang katulad kong anak na kayang magbigay ng kalahating sahod nila sa magulang nila. For 4 years na pagtatrabaho ko, ako ang naging provider nila. Ganon ako ka-selfless. And sometimes, yes, nakakapagod maging selfless. Kasi tao lang naman tayo, hindi naman tayo robot. And sometimes, ina-ask mo si Lord, "Lord, bakit ako Lord?" But I wanna encourage you today and let you know that God sees everything that you did for your family and everything that you're going through. That God is still your provider and He knows how to bless His children. And yes, feeling natin minsan na tayo dapat yung malakas, tayo dapat yung hindi sumusuko, kahit ang bigat-bigat ng pasan-pasan nating responsibilidad. But believe me that the Lord is always standing by your side. Everything na pinagdaanan mo, everything na na-overcome mo, kung wala siya beside you, will not be possible at all. So gusto ko lang i-encourage kayong mga breadwinners na yes, you have been strong for your family, but God was there for you all throughout. And I want to let you know as well na pwede kang mag-say no. Pwede kang mag-no sa mga taong mahal mo. At hindi ibig sabihin nun na hindi mo na sila mahal. Because sometimes, God is going to give us wisdom para mag-say no to our family so that He can reveal Himself to them in a more personal way. Nararamdaman nyo yung minsan sinasabi sa'yo ni God na, "Anak, ako naman, hayaan mo akong maging tatay sa pamilya mo." And I hope you will have that kind of revelation today. The wisdom when to say no and when to say yes to your family. Kasi minsan, akala natin na tayo palagi. Nagiging idol na pala tayo ng family natin. Hayaan mong maging God si God sa family mo because He can truly provide. Kaya, I'm rooting for you and I'm very proud of you. Know that there are people in your life that are truly thankful that they have you. Alam kong pagod ka na, alam kong napapaisip ka ng sumuko, at alam kong tinatanong mo ang sarili mo kung kailan ba darating yung time na sarili mo naman ang iisipin mo. Alam mo, ramdam kita kasi isa din akong breadwinner. Pero sana ang videong ito ay magpalakas sa'yo ng loob at maging inspirasyon sa'yo ito na magpatuloy lang sa buhay kasi balang araw magbubunga lahat ng kabutihan at sakripisyo mo. By the way, gusto ko lang i-flex itong condo namin na pinarenovate namin dito sa Cebu at ngayon ay malapit nang matapos. Akalain nyo yon, isang breadwinner na panganay ay nagkaroon na ng sariling kondo dito sa Cebu. Natatandaan ko pa dati,
Nagre-renta lang ako ng boarding house noong call center agent pa lang ako. Pero di ako makapaniwala na magkakaroon na ako ng ganito. You see? God works in mysterious ways talaga. Nangarap lang naman ako noon ng maginhawang buhay para sa pamilya ko. Pero ngayon, sobra pa sa hiningi ko ang ibinigay ni Lord. Yung mga iyak ko pala noon ay napalitan na ngayon ng saya. Alam nyo kasi, iniiyak ko at sinasarili ko lang yung mga problema ko noon kasi wala akong matatakbuhan at masasandalan. Kasi nasanay akong maging matatag. Hindi ko talaga pinapakita sa pamilya ko na umiiyak ako. Ganyan talaga siguro kapag breadwinner ka. Kaya I pray na lahat ng breadwinners na katulad ko ay magkaroon ng comfort at genuine happiness dahil deserve nyo yun. You deserve all the happiness and success in this world kasi napaka-selfless yung tao. Kaya sana maging inspirasyon sa inyo yung buhay ko bilang isang breadwinner na panganay na huwag kang sumuko sa pangarap mo. Na kahit mahirap abutin yon, know that God is always beside you. Nakikita niya ang laman ng puso mo. Nakikita niya ang pure intentions mo kung bakit patuloy kang nagsisikap sa buhay dahil ang gusto mo lang naman ay maiahon ang pamilya mo sa kahirapan. At magtiwala ka lang sa kanya na lahat ng yon ay papalitan niya ng saya at success na higit pa sa hiniling mo. Masasabi kong mahirap ang maging isang breadwinner sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan sa buhay ko. But the Lord never fails me to reward all my sacrifices.